Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, pag-uusapan natin ngayon is astrological transit ni asteroid Chiron. Nangyari na siya July 30 hanggang January 2. Etong si asteroid Chiron, nagkaroon siya ng retrograde. Okay? Hanggang ngayon, ongoing yan si retrograde. Kasabay pa niya si Mercury retrograde, no? But anyway, pag-uusapan natin, focus natin ngayon sa reading is si Chiron, which is a wounded healer teacher. Ano yung maaaring maging effect niya sa buhay mo July 30 hanggang January 2. So this is for Sagittarius, Sun, Moon, and Rising. Be sure to check your natal chart, especially yung rising sign mo, dahil pwedeng ito yung mga magbigay ng messages para sa'yo. So Chiron, Sagittarius, ang maapektuhan kasi nitong Chiron na to, Chiron is known as a wounded healer, a teacher. So kapag may hinihil, of course may sugat. And because may pagbagal ng ikot ngayon si asteroid Chiron, ang maapektuhan niya ngayon is yung area na nagbibigay ng happiness sa'yo. Hobbies mo, children is also part of this area kung saan maapektuhan ito ni Chiron. So, also, this is the area of your life. Kasi nabanggit ko nga kanina si Chiron is a wounded healer, a teacher. Ito yung mga may bagay in the past na pwedeng babalik sa iyo ngayon. And then this time, magkakaroon ng chance for you na aralin. Yung iba, this is something na could be a hobby na magustuhan mo and then gusto mong aralin. Example, music, and may biglang kaibigan ka, no? Or maybe a part of your family, or maybe sa social media, makita mo, ay, parang gusto kong gawin to, aralin to. Yung iba could be a friend na biglang may interest pagdating doon sa part na yun. Like for example, mahilig siyang mag-gitara or mahilig siyang magluto, whatever kind of hobby. And then ma-influensyahan ka nitong friend na to because the Mars is in Libra. So, nandun yung pwedeng ma-influensyahan ganitong mga kaibigan na to para gawin mo yung pag-aaral na ito ngayon. Especially your Sagittarius, no? Mahilig ka talaga sa learning new stuff, no? And also, nabanggit ko kanina, Chiron is a wounded healer, so there's an area of you na may sugat ka dun sa part na yon. Kaya nga, para mahilom itong si sugat, ngayon mo aaksyonan yan para maghilom itong sugat na to. Kumbaga may longing, yung iba may longing ka talaga noon pa man, gusto mo talaga itong aralin, gusto mo itong gawin. Yung iba, kung hindi man ito sa hobbies mo, it could be with regards to your children. So, pwedeng may mga anak ka na parang may healing ka kailangan gawin sa mga anak mo na ito. You know, kailangan mo silang turuan. And then, eto, i-google mo yung time na ito para to teach them yung mga bagay na hindi mo natutunan noon sa sarili mo. Or, hindi mo, like, dito na natin i-apply yung parang pangarap ng magulang. Halimbawa, ikaw ang magulang, hindi mo na-achieve itong pangarap mo na ito, so ngayon ituturo mo sa anak mo kasi yung anak mo may chance na siya yung maka-achieve ng pangarap mo. So may mga ganon. So there's area of your life, there's this area of your life na tatamaan itong Chiron na ito, na which is helpful naman din kasi makakatulong yung social media, friends, yan, mga yung inyong
paligid, no? Um, even your neighbors, umaayon naman sila kung bakit itong mga bagay na ito na gusto mong matutunan itong mga children mo or ikaw mismo, no? Sabi ko nga, kung hindi children mo, ikaw, hobbies mo. Umaayon naman itong mga ito para maisakatuparan mo na this time matutunan or matuunan mo ng pansin itong bagay na ito na makakapagpasaya sa'yo. Okay? And yung iba, if ever that you have traumas pagdating ng kabataan mo, I do feel like a lot of you is mapapalitan yon or matututunan mo yung sarili mo na makalimutan unti-unti itong mga traumas na ito by focusing on your hobbies, yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo, whatever makes you happy. Kasi, ganun talaga yun eh. Kapag may sugat, may itatapal ka dapat dyan. Diba? Gagamutin mo dapat dyan. And then, part of you is magagamot dahil through the help of this childhood traumas. Yung iba pa nga, ang magiging sagot or makakatulong sa'yo is either your hobbies or itong mga children na ito, anak. So, pwedeng sila ang makatulong para maghili itong mga traumas mo in life. Na magre-resurface yan, lalabas yan ngayon. Yung iba, magtataka sila, bakit ganito? Recently, iniisip ko itong si ganito. Iniisip ko yung part na ng kabataan ko. Even the childhood people na nakasama mo nung kabataan mo, pwedeng ma-involve sila or maisip mo sila around this time. And then, yung mga ginagawa mo ngayon, malaki ang maitutulong ng partner, ng mga anak, ng mga friends, para lahat ng yan mabura, no? Yung mga pag-aalala mo or pag-iisip mo dito sa nakaraan. Yung iba, if you have longing with regards to your childhood memories, childhood friend, or childhood experiences, malaki din ang maitutulong ng social media sa'yo. Like for example, may friend ka nakaraan, gusto mo ulit siya makilala, ma-meet, reconcile with them. Yan, malaki ang maitutulong ng social media sa'yo para may sakatuparan ito. Lalo na si Pluto is nasa sign of Aquarius. So, big transformation. And, syempre, gamitin mo yung magbe-benefit ka dyan ng social media, network, and Google, yan. Dyan ka magbe-benefit ngayon eh. Malaki ang mababago sa iyo dyan. Marami ang matututunan at matututunan pa. No? So, while Chiron is retrograde, ang effect talaga niya is either healing or you teaching, pagkatuto. No? Or pagtuturo din dito sa, yun nga, nabanggit ko kanina. Could be your children, no? Teaching your hobbies to them. So anyway, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.